Sa bawat taon, dumarating ang isang linggo na tila humihinto ang ikot ng mundo para sa mga Pilipino. Ngayong 2026, ang mahal na araw ay magsisimula sa Marso 29. Ngunit bukod sa pagiging parte ng kultura at tradisyon, ano nga ba ang kahalagahan ng mahal na araw para sa mga Katolikong Pilipino? Hindi ito dahil sa mga ritual o sa haba ng bakasyon. Ang mahal na araw ay ang panahon ng pagtatagpo ng ating panata, kultura at pagkakakilanlan. Magsisimula ang lahat sa linggo ng Palaspas, kung saan inaalala ang masayang pagtanggap kay Jesus sa Jerusalem. Ang bawat kaway ng Palaspas ay simbolo ng pagkakakilala sa Kanya bilang Hari. Ngunit habang lumalalim ang linggo, nagiging mas matindi ang sakripisyo. Para sa marami, ang penitensya ay paraan ng paghingi ng tawad. Ito ay pisikal na pagpapakita ng kanilang pagsisisi at pagbabalik loob sa pananampalataya. Habang sa iba't ibang komunidad ay binubuhay ang daan ng krus. Hindi lamang ito pagbabasa ng istasyon, kundi ito ay ang pagsasabuhay sa bawat hakbang, bawat tumba at bawat hirap na dinaanan ng manunubos. Ang Biyernes Santo ng buhay na daan ng krus ang pinakamabigat na bahagi. Ito ay ang paalala na ang ating mga kasalanan ang nagpabigat sa krus na kanyang pinasan. Ngunit ang bawat bahagi ng dilim ay may katapusan. Sa madaling araw ng linggo ng pagkabuhay, magaganap ang isa sa pinakamadamdaming tradisyong Pinoy, ang salubong. Dito nagtatagpo ang hapis at saya. Ang pag-alis sa itim na belo ng Birhen ay simbolo na ang kamatayan ay nag-api na. Ang salubong ay ang tagumpay ng liwanag laban sa dilim. Linggo ng Palaspas, penitensya, daan ng krus at salubong. Ang mga ito ay hindi lamang basta-basta aktibidad. Ito ay ang tibok ng puso ng bawat Pilipino tuwing mahal na araw. Bilang pakikiisa sa pananampalataya, mula sa inyong lingkod tagapaghatid balita, ibinababatid namin ang isang mapayapang, mahal na araw, mga ka-DZRH.